Hello guys, welcome ko lang sa aking channel, Kiko Mekaniko. Isang maganda at nagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga hindi na po pala nakapag-subscribe na aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. Pakipindot nyo rin po yung notification bell na all, para lagi po kayong updated sa mga na-upload na videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. Sa mga pag-subscribe na po ng aking channel, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po makatulong, lalo na po sa mga kaibigan ko at mekaniko na gumagawa ng sakyan din. Sa mga car owners, nakatulong din po yun. So sa akin na pala guys, ito na yung latest update dito sa ginawa ko na Toyota Altis. Yan, Toyota Altis 2007 model. Ito yung may issue na sobrang delay sa reverse. Pag in-engage sa reverse, ayaw na umusad or minsan ayaw na talaga, kaya kailangan itulak pa para makapagmaniobra. Mapansin ko ngayon guys, maandar na po itong sakyan. Ayan. Automatic na pan, ibig sabihin nasa normal temperature na yung init ng makina. So makita niyo po guys, sa nauna ka na video na ito ay huyag-huyag pa yung transmission, kasi nagpalit ako ng yan, mga friction disc, mga o-ring, pati mga plate. So yan, nagpalit ako nyan guys. So actually guys, ang mga delay ang engage, mapadrive man o reverse, nangyayari po yung karamihan sa mga medyo luma na yung sasakyan or luma na yung transmission, kasi tumitigas na yung kanyang o-rings. So pag tumigas na yung o-rings, hindi siya nakakasild ng pressure during or pag nag-engage sa reverse. Yung pressure tumatakas na dahil hindi nakakasild ang o-ring pag matigas na. So normal lang nangyayari sa mga luma ng transmission. So ang ginagawa, palit ng rebuilding kit, kasama na yung mga friction disc, pati yung mga plate. So ito, kung mapansin nyo guys, itim na. So indikasyon na sunog. Bakit lang sunog? So pagkasingaw po kasi yung linya na, so ang ginagawa, syempre pinoforce na pigain ang sinyador para umusad. So kaya nasunog ang plate tsaka mga friction disc. So yan, palitan ko natin guys. So papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung habang nakaangat itong sakyan dito sa lifter. Papakita ko guys sa inyo kung paano i-test kung nag-automatic shift ba. So kung mapansin nyo ngayon dito ay meron scanner. So nasa data stream yan. So parking, yan. So lalagay ko sa drive dahil mainit na yung makina. So lalagay ko sa drive. So yan, sabay pa ko yung sinyador. Tingnan natin kung mag-automatic shift.
ng second gear, third gear, fourth gear. So, okay guys. Nag-automatic shift siya. So, ayos. Garantisado po yung pagkaka-rebuild ko na itong transmission na ito. So, yun guys. Dati ko pala gumagawa ko ng mga videos ay nasa Saudi pa ako noon. So, ngayon dito na ako sa Pilipinas. Almost 1 year na ako dito. So, medyo busy ako kaya hindi basta-basta nakakapag-upload ng videos. Pero sa mga gusto pong magpagawa ng sakyan, any brand po, gumagawa po ako. Tawag lang po kayo sa number ko, 0939-293-6386. So, cellphone number ko yun. Sa Facebook ko lang po, pwede nyo akong hanapin, Francis Figura. So, pwede nyo po akong sa Messenger, if ever na kailangan nyo pong magpagawa ng inyong mga sakyan. So, yun. Sana po nakapag-share naman ako sa inyo ng panibagong tips na naman kung ano ang pwedeng i-check or gawin if ever na maka-encounter ng delay ang engagement. So, ready na ito para ipawa sa kliyente. So guys, once again, sa mga hindi po nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Giko Mekaniko, at pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all para lagi po kayong updated tungkol sa mga ginagawa ko na iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So yan, 144,000 na yung kanyang odometer. So, pakiabangan nyo na po guys yung mga susunod pa i-upload tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. Makakatulong po yun sa mga kaibigan po tayo ng mekaniko na gumagawa ng sakyan, sa mga car owners, sa mga estudyante na nag-aaral ng automotive. So, malaking bagay po yun guys. So, hanggang dito na po ang aking video. Hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat po. God bless.